meron palang mga gago talaga, mga kaibigan, sa pamahalaan. Akalain ninyo, gagamitin daw na, o balak daw, plano nila na gamiting, para tumulong sa contact tracing. Yung pong mga chismoso at chismosa, hanaka ng lintik po mga utak nito mga taong ito, no? Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Akalain ninyo, may nakaisip ng isang kagaguhang malaki, no? Itong isang pulis yata ito, general, sinasabi niya na kukuha daw ng mga chismoso at chismosa, yung mga, kung tawagin sa Ingles, gossip mongers, para daw ito ay tumulong sa pagtuntun doon sa mga nagkaroon ng contact sa na mga nagpositibo sa COVID-19. Halimbawa, yung kamukha ni Michael B, di ba? Meron siya. Sino yung mga nakausap? Hahanapin lahat yun. Ang gagamitin, balak daw, na naisip nitong mga kaibigan, ano ba pangalan nito? Pulis to doon sa Cebu mga kaibigan ang pangalan Brigadier General Albert Ignatius Ferro. Baka Fera ito. Ferro Brigadier General Albert Ignatius Ferro, Director ng Police Regional Office sa Central Visayas o PRO 7. Ano raw ito? Pakikinabangan daw ang mga chismoso para magturo nun. Di ba bago yan meron na silang diniklara na gagawing tukhang, di ba? Ito tukhang, pupuntahan ng mga pulis yung mga tao. Kasama nila siguro itong chismosa. Akalain ninyo maisip nila yan? Hindi ba napakalaking kagaguhan ho niyan? Ito siguro, komunista rin ito nakapasok lang sa pulis Hindi mo alam di ba? Alam mo kung bakit? Yung mga ginagawa nilang yan, yung mga papasuking kasabay, sa komunista yan na bansa Katulad ng China. Sabi ko nga sa inyo, yung ginagawa sa China, yung ginagawa nila sa sarili nilang mga kababayan sa Hong Kong, sa Taiwan, ganyan Di ba? Yan ang gustong ipatupad dito sa Pilipinas. Kaya ang nagpapatakbo na ng Pilipinas ngayon, dekorasyon lang ito. Mga dami lang ito ng inchik, mga kaibigan. Ang nagpapatakbo ng lumalabas ngayon ito ng China dahil lahat ng ipinatutupad sa isang bansang komunista, gustong ipatupad dito. At ang nagpapatupad, pulis. Sila umiisip ng para, isipin mo, mga chismoso at chismosa, yung mga yan, sinusumpayan sa community, di ba? Yung mga chismoso at chismosa. At hindi lang yan. Bakit mo hindi mo sasabihin, ito po gawaing komunista? Sapagkat, mga kaibigan, nakalagay sa Biblia yan. Ang tawag sa Biblia dyan sa mga chismoso, chismosa, yan yung mga mapaghatid dumapit. Kasama yan sa mga sa mga galitan Diyos dyan Naninira ng buhay, sumisira ng pagkakaibigan, yan din yung mga troll Hindi ba? Hindi pa sila nakontento sa troll. Isipin mo yung mismong mga chismoso sa community, kukunin mo, babayaran mo pa para maghasik ng lagim. Kung sino-sino pagtuturo niyan. Mga nganibang ang seguridad ng mamamayan dyan. Hindi ba naisip nito yon, mga kaibigan? Anong klaseng mga utak ito? Anong klaseng utak meron itong mga taong ito?
Kaya, ewan ko kung eto si Governor, yung kapatid, ito yata yung mas matinong Remulla kaysa kay Boying. Balita ko mga kaibigan nag-ano pa yan nag-celebrate yung mga yan nung may pasara nila ABS-CBN. Nung gabing yun, dyan daw sa bahay ni Remulla, sa Ayala, Alabang. Ang sabi ho nitong governor na kapatid na matinong kapatid ni kumpara sa kanya matino, mga kaibigan, kapatid ni Boying Remulla. Sa kanyang Facebook, meron pang mga chismosa gagamitin laban sa kapwa o kapitbahay? Yan, tanong ni Remulla. I am sure there are better. Siguradohan niya ako, meron pang ibang mas mabuti. More efficient. Mga kaibigan, and intelligent ways. Yung mas matalinong paraan para magawa natin na ang tao ay makipagkaisa, makipag-cooperate sa gobyerno. Isipin ninyo yan, mga kaibigan. Nabahala siya doon sa balitang yun At sinabi rin ni Remulla, what the government should do instead is to continue. Ang dapat anya na gawin ng gobyerno sa halip ipagpatuloy na unahin yung COVID-19 testing. Yan ang wala tayo. Buti pa rito, meron kami bago magumpisa mic test. Mga kaibigan. Ang gobyerno wala niyan Sipin mo, meron akong natanggap na listahan ng mga ospital kung magkano ibabayad mo para ka makapagpatest. Siyempre, magpapatest lang dyan. O kung natatandaan ninyo nung unang pumutok yung COVID-19 dito sa Pilipinas, nung unang mga araw, di ba? Nung Marso, di ba? Ano nangyari? Unang nagpa-testing mga nasa gobyerno. Sila nag-avail ng libreng testing, mga kaibigan. Imbes na unahin yung tao. Di ba? Ang tao ba nabigyan nila ng libreng testing? Wala Mga kaibigan Babayaran mo. Tama yung sinasabi ni Ramon Ang na nagtayo sila ng sarili nilang testing center sapagkat ang gobyerno niloloko tayo. Nagkukunyari. Mga kaibigan, pero pumunta ka para magpa-testing, pinakamura yata 4,500. Umaabot pa yan ng 10,000 sa mga depende sa ospital. At magtataka kayo, napakaraming nag-donate ng PPE. Pagkatapos, yung mga nauospital sa COVID, kahit hindi COVID ang sakit, mga kaibigan, inuobliga silang pagbayarin sa ginamit na PPE ng mga nurse o ng mga health workers. Sipin ninyo yan. Hindi na ito kasalanan ng health workers. Ang may kasalanan dito, yung mga may-ari ng ospital na nag-aabuso. May nagawa ba gobyerno dyan? Wala nga ho Tapos akala mo, yung SONA nila, pelikula Magdidirect daw yung sino yun? Joyce Bernal ba yun? Sipain ko pa yan Sino ba yan? Diba? Ano kinalaman niya mag-direct ng mga SONA? Pang-ilan niya na yan? Nakakailan na yan. Malaki na kinikita niya na. Siguro malakas yan dyan sa sa Davao Group. Diba? Lalo na kay Baboy. Baboy. Si Kat De Castro. Mga kaibigan. Diba?
Ang lakas lumamon yan. Si Kat De Castro. Lintik ang ginawa niya sa Department of Tourism eh. Sa Department of Tourism eh. Di ba natanggal yan? Oh, nabulgar din yan sa anomalya rin. Eh, puro post niya sa Facebook niya eh. Yung boyfriend niya, nakahilata sila eh. Sa mga beach resort, iniikot niya ng siya ang nag-tour eh. Dito sa Pilipinas eh. Imbes na, i-promote sa turista. Yung turista. Baka lain mo eh. Balak niya yatang maging endorser ng tourism, nakatihaya sa mga beach. Hindi na nahiya. Ang laki-laki ng katawan niya. Mga kaibigan, kawawa naman yung boyfriend nito, no? Lalo na pag nadadaganan niya. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ayon naman po sa ilang mga senador, mga kaibigan, ay meron silang nakikitang basihan para po sibakin sa pwesto yung pong hepe ng Bucor o ng Bureau of Corrections. Sanhi na rin po ito noong mga tawag mo rin, anomalya, anomalous ho yan eh. Anomalous na pagkamatay ng mga high-profile inmates. Sumasang-ayon din po ang Privacy Commission mismo, mga kaibigan, ang National Privacy Commission na dapat ilabas yung mga katotohanan diyan po sa pagkamatay, sinasabing pagkamatay di umano ng mga high-profile inmates. Nagsasabi ho niya, National Privacy Commission. Ang iniimbok ni Bandag. Ano ba iniimbok niya, mga kaibigan? Ano raw yan? Ano yun? Yung privacy na yun. Di ba? Napapanood nyo naman sa pelikula yan eh. Ganon yun. Yung mga lumang pelikula, yung mga black and white na pelikula, sinasampal-sampal yung mga tao. Pagka gusto kang patayin, pwede kang patayin. Di ba? Sila rin ang naglalagay ng, pagka sinakop ka, sila maglalagay ng leader. Hindi na maaalis tong nakaupo ngayon. Sila na ang itatalagang mamuno ng bansa natin. Habang tayo ay sinasakop ng mga inchik. Pero alam naman ninyo, ugaling inchik, kailangan pag-aralan ninyo ang kultura niyan. Isa sa kawalang yan ng inchik, mabuti lang yan pag may kailangan sa'yo. At alam naman ninyo, komunista silang bansa. Hindi ba? Ang komunistang bansa, sa kanila ang relihiyon, lason yan sa doktrina ng komunismo. Mga kaibigan, yang religion. At maging sa kanila, pinagbabawal yan eh. Kaya meron kayong mga nababalita, sinusunog yung mga kwan doon eh. Religious church, mga kaibigan. Bawal sa kanila yan. Marami ka nang hindi pwedeng ma-exercise dito. At bali ba, gagawin tayong busabos, aapihin tayo, aalipinin tayo sa mismong sarili nating bansa. Pumapayag tayo. Dapat yan, bago pa lang, hindi tayo natututo sa kasaysayan. Hindi ba? Isipin mo, bago tayo nakalaya sa Kastila, gaano karami namatay na Pilipino? At gaano katagal yun? Umabot yata ng 500 taon yun. 400 o 500 taon. Nung sakupin tayo ng Kastila, bago tayo nakalaya. At hindi pa tayo makakalaya sa Kastila kung hindi tayo tinulungan ng Amerikano. Mga kaibigan.
Yan po ang talagang mangyayari na naman dito sa atin. Mababaliwala ang ibinuwis na buhay ng mga Pilipino sa pangunguna ng mga bayani natin. Sila Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal, napaka-importante niya sa paglaya ng ating bansa. Alam niyo kung bakit? Siya yung naging rallying point para mag-alab ang damdamin ng mga Pilipino. Gusto niyo bang antayin pa yon? Wala na tayong nakikitang nasyonalismo sa mga Pilipino ngayon. Mabuti pa yung mga ibang bansa. Nakita ninyo, yung kinukwento natin na nabasa natin nung isang araw, na merong gumawa ng comics, di ba? Manga. Ang tawag sa Japan noon manga Yung mga comics. Tungkol kay Jose Rizal. Mga kaibigan, ang karakter na ginawa si Rizal. Isipin ninyo yan, bakit? Mas kilala pa ng mga Hapon ngayon si Rizal kaysa sa atin. Sapagkat humahanga ang mga Hapon sa mga tulad nilang makabayan. 'Di ba? Maging sa produkto, hindi mo mapapadapa ang Hapon. Kinukwento ko rin sa inyo yung mga panahon na nasa Japan tayo. Halimbawa, sa produkto, nag-away na yan Nagkaroon na ng trade war ang Japan at saka Amerika. Noong mga panahon na yun na sinasabi natin sa inyo. Bakit? Ang Japan, wala nang ma-import dahil lahat meron sila. Dinaig na nila sa produkto. Maging ang Amerika. Sasakyan. Hindi ba pinakamalaking produksyon ng sasakyan sa buong mundo, Hapon? Mga kaibigan, wala na sila maangkat. Kaya kung ano-ano lang ang inaangkat doon, alak. Pag pumasok naman ang alak nila ron, dahil mahal nila ang bansa nila, pinoproteksyon na nila ang sarili nilang interes. Kaya sila tinawag na protectionist ng Amerika, mga kaibigan. Bakit? Mahal ang buwis. 200% ang buwis. Yung mga alak nag-hit sa Japan yan, yung mga cognac sa mga nightclub. Siyempre, dyan ang trabaho natin. Hennessy, cognac, mga kaibigan. Ang mamahal niyan pag binili mo sa nightclub. Kahit nabilin mo sa tindahan, mahal yan. Mas lalong mahal pag in-order mo na sa club o sa bar. Mga kaibigan. So, ano yan? Bumenta yan. Ano ginawa ng Hapon? Meron sila mga sariling kumpanya ng alak Di ba? Number 1, Suntory. Di ba? Gawaan ng alak. Ang ginagawa nila, kukumpetensyahin nila yon. Gumagawa sila ng iahawig nila yung labeling doon sa imported. Sa bandang huli, yung kanila ng produkto tinatangkilik nila. Ganon din sa sigarilyo. Gagawa sila, siyempre kanila yung mas mura yun kaysa sa imported. Iahawig lang nila yung itsura. At saka konting hawig ng lasa. O tatangkilikin na yun, mga kaibigan. Ang ini-import na lang nila nung araw, Sunkist, orange. Meron din sila Ang katwiran ng Hapon, paano kami mag-i-import? Lahat meron kami. Lahat ng pwede ninyong i-export sa amin, meron kami. Sabihin nyo sa amin, ano yung wala kami. Hindi ba? Mga kaibigan, yan po nangyari. Mahal nila ang bansa nila. Dito walang nagmamahal sa bansa natin. Sabi ko nga sa inyo, daig tayo ng India. Yung India, maliit lang ang kanilang, mahirap lang silang bansa. Maliliit na, tuluyan, mga parang maliliit na hotel lang, pipitsuging mga hotel. Pero nagawa nilang magkaisa. Mahigit silang 3,000 sa Kapitolyo ng India.
mga kaibigan. Nagkaisa sila na hindi sila tatanggap ng customer na incheck. Di ba? Bago lumabas yung balitang yan, sabi ko nga, napakahirap pagkaisahin ng mga Pilipino. Dito nga, nagtatayo sila ng negosyo, bawal tayong pumasok Restaurant nila pero tayo, hindi natin magawa sa kanila. Bakit? Mukha tayong pera Mas importante sa maraming Pilipino ngayon ang pakinabang kesa ang kanyang pagmamalasakit sa sariling bansa at mamamayan, mga kaibigan. Ano gagawin natin? Kung matutuloy ang gera, sasaluhin natin yung bala. Di ba? Tayo sasalo ng bala. Tayo sasalo nung, antayin natin kung magbibilang tayo ng malalaglag na bomba. Di ba? Bakit? Sinadyang gawin niya yan Pinagsabwatanan yan ng China Kasabwat yata itong mga nasa administrasyon, mga kaibigan. Para dito mangyari ang gera sa Pilipinas. South China Sea, pero gigirain tayo rito dahil may mga inchik dito. Tayo ngayon, para ma-divert ng inchik, yung gera dito sa Pilipinas, hindi dun mangyari sa China. Mabuti sana kung ang bobombahin yung China mismo. Hindi ba? May mga inchik na rito kung gano'n ang strategy na gawin nila, mga kaibigan, ang magiging papel natin ay tayo ang gaganap ng unang mamamatay sa gerang yan. Ang pinakasolusyon na lang, pinakasolusyon na lang dyan, habang maaga, habang hindi pa nangyayari yan, tumindig na tayong mga Pilipino. Yan politika, tsaka na natin balikan yan. Iba na kalaban natin ngayon. Yung China, tsaka yung mga kasabwat nila rito. Mga kaibigan. Kaya tayong mga nakakaintindi niyan, nababasa ninyo yan, nauunawaan ninyo yan. Mga kaibigan, kung wala tayong gagawin, darating ang araw, maging ang sarili nating mga anak, ang mga apo natin, pag sila'y nasa kalagayan na alipin na sila ng mga inchik, busabos ng mga inchik, maalala nila tayo para murahin. Walang hiya pala yung tatay ko Walang hiya pala yung lolo ko Sipin mo, hindi sana mangyayari ito kung may ginawa sila. Patay na tayo nun Nakalibing na tayo, minumura pa tayo ng ating mga anak, ng ating mga apo, sapagkat hindi natin sila ipinagtanggol. Mga kaibigan, yan ang malungkot po. Babatiin ko rin, si Canoel, Binoya, si DC Encarnacion, Redi San Miguel, Virgilio Ilag, Virgil Macabasco Payumo ng Porter Ranch, California, Ray Alolor, Marisa Martinez, Jerry Lim ng California, katropa natin, Oscar De Jesus, Ernesto Mangahas ng Philadelphia, Pennsylvania, Bing Cardenas Branigin, alam niyo yan, taga Washington yan, mga kaibigan. Dating taga Philippine Embassy Reynaldo Urquillasa from Calbayog City, Samad. TC Cuevas, Victor Flores II watching from Modena, Italy. Val Luga. Wag niyong kalimutan nga naman, sabi niya na mag-subscribe kayo sa ating pong official YouTube channel na Lapid Fire ni Percy Lapid. Si Paul Mabasa ay binabati natin, si Kambal. Alex Sibientins Ocampo.
si Asdi Nina, Aldi Cartesiano Adato, Joseph Barredo from Dubai, nanonood po sa atin, Daniel Bartolo, Russo Feliciano, Mirna Guillermo ng Chicago, at saka si Roxanne Rankin ng Florida. Yan. John Reyes and Nestor Sebastian. Ano kaya kalalabasan ng eleksyon sa Amerika? Wala si Biden lumalakas si Biden. Balita ko, lumalakas ang paghina ni Biden. Alam niyo, may mga video na pagkabata naku, delikadong itabi kay Biden. Mga batang babae. Mukhang may pagnanasa. Parang si si General. General Noe Wong. Hinahanap na ng ng Interpol. Sakali makita ninyo, palayuin nyo lang ang mga babae dyan. Delikado. Si Joport Embate, si Fred Garcia, Mon Samson ng Manila Bulletin, number 1 photojournalist ng Manila Bulletin. Si Green Guevara, Ami Yano watching from Cainta, Edwin Javier, Marilyn C. Valencia Schmidt from St. Louis, Missouri. Thank you po Si Marlene Balete Orteza watching from Hong Kong. Alex Darang ng Roma, Italy. Binabati natin sina Rolando Campos, Rodel Losanta. Si Edmund Lucena, Ferdinand San Juan ng San Juan Taguig City. Si Larry Retiro from Singapore. Ang ating mga idol din na musician, Bobby at Noemi Gomez ng bandang The Brothers Unlimited. Jose Aquilino, si Monyon. Si CJ Garado, Renato Tolentino ng Darite Mob 3. Si Ed Yumul Casquejo. Si Ed Tantoco watching from Fullerton, California. Juliet Lumanlan Bamba, June Ferin, Danny Sierra Charlie de Guzman. Ang ating idol, number 1 blues, guitarist, Wally Gonzales ng Juan de la Cruz Band, ay nanonood po sa atin. Idol natin yan, mga kaibigan. Meron akong dating listener patay na patay ki Senyor Wally Gonzales. Gustong bumili ng gitara, papipirmahan daw niya. Naku, sus Mariosep, nasa na kaya yun? Hilario Baldovino, Edwin Angara, Boji Magkasi, Evangelito Dalangin. Malapit na tayong mag-live jamming, mga kaibigan. Naantay lang natin yung magpapahiram sa atin ng mga sound system. Lapay. Pagka nagkaroon tayo noon, kantahan na, di ba? Gina ng Maynila. Si Jesus Jake Datu ng New Jersey. Elvira Pilapil, Frank Kiko, nabanggit na natin to. Philip Glenn Araw ng QC. Fernando Nicolas. Elvira Pilapil watching from New York. Eric Swan. Si Bios Gentry. Ramon Santos. Cesar D. Soriano, Mirna Regalado, Alexian Saint Alexius,
Alex Camacho, Maria Cruz, Marita Montajes ng Caloocan City, Jesse James, Rick Valero, isang basketball icon ng Pulilan, Bulacan. Si Norma Gobrin, Lilian Cato Ruiz ng Bay Area, California. Si Reginald Santos ng Kingdom of Saudi Arabia, Vilma de la Cruz ng Muntinlupa, Mike Surla, Hener Sacristan, Miklen Lopez from Alberta, Canada, Noel Ponce from Kuwait, Arthur Angelo Fidelino, J.L. De Ramas, Roger Buri, Lourdes Equico Santos, Eddie Rodriguez, advance happy birthday daw sa kanyang apo. Sa 26, paalala mo sa akin para natin mabati. Flor de Lisa Rosaldo Sarmiento ng Napocor Village. Leonida Tolentino from Edmonton, Canada. Si Alvin Samson ng London. Si Tomo Dachi E. Walter. Fernando Nicolas. Roslani Vicencio. Si Leonardo Arumin from Las Vegas, Nevada. Rolly Hernandez ng Maynila. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Magandang Yumaga! Chabit Singson! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit